Hello everyone! Welcome to Atinor's Kitchen. Today, I'm gonna share with you the recipe of buko pie. Tagal ko nang nagkikrave dito. Finally, nakagawa rin. Isang slice pa lang nito, heavy gut na. Makapal kasi yan at saka maraming buko talaga yung nilagay ko. Yan! Tara, umpisa na natin. Sa aking bowl, meron akong 2 cups ng all-purpose flour. Maglalagay lang ako ng 2 tablespoon na sugar, half teaspoon na salt, tsaka hahaluin ko lang mabuti hanggang sa mag-combine lahat ng dry ingredients na inilagay ko. Mag-a-add ako ng 150 grams na butter. Hindi natin kailangang tunawin. Hiwain nyo lang sa maliliit na piraso at saka natin isama dito sa ating flour. Hahalo-haluin lang natin yan. Bali, ipipress natin para naman mapasama sa flour itong ating butter. Haluin lang natin hanggang sa maging ganito yung itsura niya, parang crumbs na. At saka natin ilalagay unti-unti yung ating 80 ml ice cold water. Huwag natin i-overmix ang ating dough para hindi tumigas. Hahatiin ko sa dalawa yung aking dough, yung pinaka-base tapos yung isa sa ibabaw. Babalutin ko lang ng cling wrap isa-isa and then ire-rest ko for 30 minutes at ilalagay ko sa chiller. At pagkaraan ng 30 minutes ay ipa-flatten ko lang to, yung kakasya sa baking dish na gagamitin ko. Ire-ready ko lang to bago ko gawin yung aking filling. Para mabilis na lang pagkaluto ay isasalin ko na lang dito sa aking baking dish. So ito, kasyang-kasya lang sa aking baking dish. Ayusin ko lang yung pagkakalagay niyan at pagkatapos ay ilalagay ko uli sa ref. Then, ito namang aking cover, yung sa ibabaw ng aking buko pie. Ipa-flatten ko rin to, yung kakasya din sa aking baking dish or sosobra ng konti dahil ito nga yung aking pinaka-cover. Pag na-flatten ko na ay lalagyan ko lang ng plastic to para hindi magkadikit-dikit. Pagkatapos niyan ay ilalagay ko rin to sa ref. Dapat ay malamig yung ating mga dough para flaky and tender pagkaluto nito. Okay, at para sa aking filling naman, maglalagay ako ng 1 cup milk, 1 cup coconut water, tsaka half cup ng sugar, 1 teaspoon vanilla, 1/4 teaspoon salt, at tsaka 1/3 cup ng cornstarch. So malamig pa to, wala pa to sa apoy. Bali, tutunawin muna natin yung cornstarch bago natin ito pakuluan para hindi magkabuo-buo. At pagkatunaw naman ng ating cornstarch ay ilagay na natin to sa ating kalan at i-on natin, mahinang apoy lang gagamitin natin. Hahaluin natin ang hahaluin hanggang sa medyo lumapot. At pag medyo lumapot na nga ay ilalagay na natin itong ating buko. Pakuluan pa natin to at haluin hanggang sa medyo maluto yung ating buko. At maging very sticky na yung sauce. Pagkatapos niyan ay ilagay agad natin sa ating baking dish. I-scatter natin yung buko kasama ng sauce. Okay, medyo maraming buko yan. 3 buong buko yung binili ko. Mag-request lang kayo sa bibilan nyo ng malaman na buko kasi pagka manipis lang ay sobrang unti naman ng buko na mailalagay natin. Ngayon, ilagay na natin yung cover nito at yung bawat dulo, yan yung pinipisil ko, ipapailalim natin yung ibabaw doon sa pinaka-base na dough. Pisilin lang natin mabuti yon para mag-lock, para walang mag-leak na sauce. At pagkatapos niyan ay pisilin lang natin yung edge para magkaroon ng design. Ibabrush ko lang ng egg para maganda yung kulay pagka naluto na. And para may labasan naman yung steam ng ating buko pie ay bubutasan natin yung ibabaw. Pwede din na hiwain nyo ng pa-cross na maliit lang. Basta ang importante ay merong lalabasan ng steam yung ating buko pie. Pagkatapos nyan, ilagay na natin sa preheated oven, 150 degree for 20 to 25 minutes. Depende yon sa init ng inyong oven dahil iba-iba naman yung temperature ng ating mga oven. Basta nakita nyo na naluluto na yung dough sa ibabaw at saka doon sa ilalim ay okay na yon, luto na yan. Yan, ang ganda ng pagkakaluto. Palamigin muna natin ng konti bago natin i-slice. Okay, enjoy and thank you for watching.